dated September 24, 2024. 3. Model Ordinance in Addressing Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, or OSAIC. Mayroon po kayong mga kopya nyo? Mayroon wala ba? Mayroon naman po siguro, no? And Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, or CSAM cases. This is a joint undertaking by the Committee on Local Government, chaired by yours truly, and the Committee on Women and Family, chaired by Honorable Merna Zapanta. And members present here now are Council Mercy Albaran and Council Ariel Barok Bagoong. Balmes, pang-election lang pa yung Bagoong. So, Ms. Secretary, let's acknowledge our invited guests. Good morning, Mr. Chairman. Good morning po to all our guests. We would like to acknowledge the presence of our invited guests from our Traffic Management Office, Sir Sweeney Ocate, from MSWDO, Ma'am Mariel Patubo, from our Municipal Police Station, Ma'am Juaneri Benoza, from our President of MSWD CDW Association, Ma'am Velva Vidal, from PTM, Sir Jody Tuliao, SJ Nais, Ma'am Marilyn Dagdag, from representative from Mabini, Ma'am Flor Denisa Baniguat, from Barangay 7, Rosemary Eranjo, from La Curva, Sir Narciso Tigas Jr., from Divine Word College of San Jose, Sir Glenn Antoinette Malibiran, also from DWCSJ, Sir Robert Angelo Pablo, representative from Ilim Proper, Sir Ma'am Erlita Abeleda, and Sir Arcul Mananao. From Poblacion 5, Kagawad Jose Gonzaga. From Pag-asa Central School, Sir Jetro Polinar. Representative from Barangay 4 is Ma'am Rina Rica Deita. From La Curva, Rowena Tigas. And from Bagong Sikat, Sir Rodrigo Obanya. From Pag-asa is Ma'am Jasmine Joy Alahado. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Good morning sa ating lahat. Ano? Kayong mga nakaupo dyan, pumunta na lang dito sa likuran. Subject sa public hearing. Kaya po ngayon, narito tayo. Ito na po yung aming isa-suggest na title nitong proposed ordinance, unless po sa inyo ay meron din kayong mga ideas na ma-share para po mas maganda pa na maging refined ito pong ating proposed ordinance. In the meantime, ito po ang title ng nasabing ordinansa. An ordinance protecting children from online sexual abuse and exploitation materials in the municipality of San Jose, institutionalizing programs for its prevention and eradication, imposing penalties for violations, and appropriating funds therefore. Unless po mayroon kayong ibang pwedeng isingit dito, ay open po tayo, no, sa lahat ng mga suggestions and ideas na pwede po nating may contribute para po maging refined dito pong ating proposed ordinance. And since the primary proponent of this proposed ordinance, being the chairman of the Women, Family, Children and Family, I am giving the floor to our Councilor Merna G. Zapanta for a recap or some introduction regarding this proposal. Good morning to everyone. So, I would like to welcome all of you sa ating pong public hearing on this proposed ordinance, which we aim at protecting children in the municipality of San Jose from online sexual abuse and exploitation materials. As we all know, the rapid advancement of digital technology has brought both opportunities for all of us, no? Both opportunities and dangers, with children being among the most vulnerable to online predators and exploitative content. Alam naman po natin na kahit na yung bagong panganak, di ba, nilalagay na natin kaagad ng mga music using even the smallest one, ng ating mga cellphones, ano po. A strong legal framework
to prevent and eradicate online sexual abuse and exploitation of children. Ito po yung OSAEC within our municipality. It outlines comprehensive program for public awareness, digital safety education, and victim support while imposing strict penalties on violators. These measures. Kaya po nandito po kami ngayon, we are presenting this to you after 4 times of meeting, having the committee hearings and committee meetings. We are now presenting to you this proposed ordinance for possible implementation or for possible approval during our session by next week. So we are now presenting this to you. So thank you, Mr. Chair. Thank you, Consul Merna. So, although kukuha lang tayo ng mga basis kung bakit na kinakailangan sana ay maging may sa batas ito pong proposed ordinance na to dahil po base sa memorandum circular po na ibinaba ay kinakailangan may daan po ito sa isang ordinansa para ma-implement po agad ng ating LGU San Jose. Ang mga basis po, legal basis, ay ang Section 3, the first paragraph, Section 3, subparagraph 2, Article 15 of the 1987 Philippine Constitution provides that the states shall defend the rights of children to assistance prejudicial to their development. So another Republic Act, another basis is Republic Act number 7610, or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. And the other one ay Republic Act 7160, or the Local Government Code. Nakalagay din po siya sa Local Government Code of the 1991 states that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance. Yun na po yun, medyo mahaba lang, pero may hawak naman po kayo. Naulit po uli dito ang Republic Act 7160, unless po pwede namang pagsamahin na lang ito para isang paragraph na lang siya. Total, ang legal basis po naman ay pareho namang RA 7160, further provides that the Sangguniang Bayan, as the legislative body of the municipality, shall enact ordinances, approve resolution, and appropriate funds for the general welfare of the municipality and its inhabitants pursuant to Section 16 of this code. So, isip po kayo na dapat natin baguhin, mag-suggest lang po kayo. Section 2, Declaration of Policy, Paragraph A. Each child shall be protected against the ill effects of and the dangers of unsafe internet use. Paano ba natin makontrol yun? Pagdating sa internet, hindi naman natin pwedeng hindi pahawakan ng cellphone ng ating mga anak. Siguro, guide lang po natin. Na parating nandun yung advice natin na although lahat naman tayo, hindi naman yata tayo pwedeng mabuhay ngayon na walang cellphone. Pagkagising na pagkagising, cellphone na agad ang hanap. Covers all households. Ibig sabihin, buong kabahayan po yan. Members of the families, kasama na po yung mga kasama natin dyan sa bahay. Internet and allied business establishments. Ibig sabihin, yung mga related na mga establishments, most specifically the internet shops, kasama po na sakop nitong proposed ordinance na po. Another one is child sexual abuse or exploitation materials. Ito naman po, yung una, child sexual abuse, pangalawa sa child sexual exploitation. Itong letter D po ay yung mga materials na nagagamit, bawal din po yun. So marami, katulad na lang ng cellphone. Yung dahil po sa technology natin ngayon, marami na pong paraan kung paano po na makonsider na ito ay child sexual abuse or exploitation. Lahat po yun. Internet cafe or kiosk, ay yun po, yung mga internet shops
or kahit na pong basta ang nagbibigay ng service para ang mga bata ay mapunta doon, magamit ang mga lugar na yon ay kasama po dito. At ito ang meaning ng internet cafe. Online sexual abuse and exploitation of children ay kahit na ang tawag nito, self-explanatory po. Online sexual abuse. So lahat na ng gamit na pwedeng maging kasangkapan ay ito po ang meaning ng online sexual abuse. Board trained members of a multidisciplinary team or representatives of law enforcement or child protective services. Ito po ang baka Mena, baka gusto mo ikaw naman ang paliwanag. Ito ay binibigyan ng authority, yung ating mga authorized agencies like the PNP, yung mga offices po na talaga in charge sa mga ganitong cases, yun pong barangay, mayroon po tayong sa barangay Bausi, mga ganon, ay binibigyan po ng authority at saka yung pagbibideo ng mga ini-interview para makakuha po ng information, mapiga kung ano po ang dapat na makuha, ay binibigyan po ng information, ay ito po, binibigyan ng authority. Ano? Na mayroon po kasi mga cases na wala kang karapatang kunan kami ng picture. Wala kang karapatang videohan mo kami. Marami po sa mga establishments ang bawal kumuha ng picture. Pero kung ang cases po na inaayos, inaasikaso ay related dito sa proposed ordinance na to, binibigyan po ng karapatan at hindi nila pwedeng ipagtawa. Sexual abuse material. So yun na po, under Section 6, nababanggit na po yung mga terminologies na yon na kung ano talaga ang definition ng mga terms na yon, na-explain na po natin kanina. At kapag hindi po masyadong maintindihan, pwede naman natin balikan o pwede nyo balikan kung gusto nyo mag-review para malaman agad natin yung meaning nitong mga nasasabing mga terminologies and phrases po dito. No? So, itong online child sexual abuse material, assessing, possessing, accessing, ibig sabihin na-access mo, possessing under your hands or care, producing, produce kayo, and then distributing images, pwedeng kontakin. Ang MSWD hotline, hindi po namin inilagay dahil pabago-bago, pero kapag pumunta po kayo sa ating opisina ng MSWD, at kahit po sa mga TV, nilalagay naman po yan sa mga lugar na mas mahalaga, kahit po dito sa ating municipal hall. Sa mga schools, nilalagay po yan, pabago-bago po yan, hindi natin pwedeng ilagay yung kasalukuyan dahil baka biglang mabago ay maliligaw tayo. Ang mahalaga ay isa po sa ating pwedeng maging basihan kung tayo ay mayroong ilalapit na mga ganitong cases ay MSWD hotline. Same with that of the PNP hotline. Another one is Barangay Bow Desk Officer. Araw-araw naman po yan, pwede tayo pumunta sa Bausi at doon natin ilapit yung mga ganitong cases. And then next is members of the Local Council for the Protection of Children. Ito, mayroon ba tayong Local Council for the Protection of Children? Sa barangay, mayroon din na BCPC, mayroon din naman sa municipal level. And then members of the local committee on anti-trafficking and violence against women and their children. So mayroon din po sa komunidad ng Bausi, and at the same time, very specific, mayroon din pong council or committee para dito. So marami sa database. Ang gusto lang naman namin, makita rin naman natin, parang get to go into statistics na bakit nga ba tayo gumagawa ng batas at maganda may statistics tayo nakikita. So, very important po talaga na yung reporting of cases. Kasi mahirap po yung hindi natin meron kang batas pero wala kang nakikitang kaso. Actually, bakit namin ginagawa ito ngayon? Kasi we now have cases, marami ng cases tayo sa paligid. Ang barangay ho, may mga barangay na nagre-report na, pero wala naman tayong batas para maprotektahan ng mga bata. Actually, lang isa ho dyan talaga, siguro I will set one incident. Meron lang tayong isang isang barangay
na nagtataka siya, mismong lugar na yung parents, no? Nagtataka, yun nga, kaya nasanabi natin pati yung mga, katulad ng mga, yung katulad ng mga lending institutions, punta doon. So how can we do it? Mababantayan po natin yan. Kasi usually ang mga nag-aano dito ang mga clients po nito ay from the outside, not from us. Lalo na yung mga nasa from other countries, no? Usually Europeans yung yan. So kaya nga online. Kaya dito, gusto natin, magkaroon na rin po tayo ng database. No? Ano ba talaga yung mga cases that we have? Kaya tayo nag-ano dito. Kaya sinama ho namin itong anti-trafficking database para meron talaga tayong pagbabasihan. Bakit nga natin matutupad ang batas na to? Dahil nga po, this will happen sa inyo po mga nasa barangay. Kayo po talaga yung dapat na makapag-report niyan. Lahat naman po tayo, meron tayo mga meron tayo Wednesdays, may vowsy tayo sa ating mga barangay, and then report that pataaso, no? through the MSWD at siyempre po sa ating PCINP. Papasok, may kasamang minor, hindi na tinatanong sa ngayon, may ginagawa na mga online, mga sex na video. So, sa ngayon, lahat-lahat po yan. Kasama ng mga hotels at ano pa bang mga business establishments. Lahat po ng mga business establishments na related pagdating sa pwedeng mangyari po itong mga ganitong activities ay kasama po sila na sila ay dapat masakop nitong ordinance na to. Unang-una siguro, katulad ng hotels, mabigyan ng mahigpit na instruction regarding sa mga pagtanggap ng mga minors na papasok. Kasi alam naman natin kung anong gagawin ng mga minors na to, bakit sila papasok sa hotel, regardless kung anong oras. Lalo na po kung may kasama pang 18 years old and above. Ano po? So yan po itong mga, siguro kasama po dito, ito nga, yung mga remittances na dumadaan sa mga remittance centers. Dahil actually po, ngayon kahit sa bangko, nagbibigay po, maglalagay ka doon, anong purpose? Ba't ka magpapadala ng pera? Ba't ka magka-transfer ng pera? Nandun po talaga malinaw na tinatanong yung purpose. Isa po ito ang money remittance centers na kinakailangan. Sakop po ng ordinansa na to na ma-monitor. Mabigyan po ng instruction, mamaya po papaliwanag natin kung paano sila mabibigyan ng instruction. So, yun. Kaya naman, this ordinance will really support us sa mga bagay nito. Number one po, we already sa ating pong local government unit, meron po tayong Comprehensive Children's Welfare Act. No? Yan po isang ordinansa na nakasakot na po lahat ng anong gagawin protection para sa mga kabataan, lalo na sa mga bata. No? Sabihin na natin from 0 age, lalo na may specific, yung first 1,000 days of children, of a child. Isa ho yun sa nandun na comprehensive na ho yan dahil it caters to all the things about the children. Yun ang number one. Number two, we had the Municipal Council for the Protection of Children. Na yan naman pong Municipal Council na yan, ay meron na rin po yan ng every barangay, ay meron po tayong Local Council for the Protection of Children na nagmi-meet po yan every monthly. Kaya na ngayon naging quarterly ho yan. Kaya doon natin sinasabi yung reporting of cases that you know. Kaya yung local council na ho yan, lalo na on the barangay level, kailangan po namin yan dahil nangyayari yan outside of the, lalo na itong kabayanan, mas marami nga po. Sad to note na marami nangyayari yan outside the itong pinaka-urbanized area natin. Isa ho yun. Secondly, meron po tayong tinatawag na, lalo na yung support system. Dito po na-establish na po natin ang ating pong foster care program. No? This is being supported by the DSWD mismo. No? Supported po tayo niyan. Siyempre, this is through the care ng ating pong municipal social welfare office. So, nandito po yan, meron na tayo niyan. Kaya, ito yung isa sa mga setup na, lalo na yung mga children na
walang family na babalikan, we have foster care. At the same time, nire-rehabilitate po natin yung mga bata na yan sa mga magulang na yan. Yes, right now, we are really campaigning for more parents to enter into the foster care program na ho yan. Dahil sa ngayon ay we only, I think, parang 9 families pa lamang po for the whole San Jose. Kaya we are really inviting generous people, charitable people to care for our children who need their care as parents. So, maliban po dyan, meron tayong tinatawag ng Women's Center. Sa ngayon po ay inaayos na po yan ng ating local government. Dito yan sa may banda ng Mabini, parang Manggaring Mabini. Meron tayong Women's Center na hopefully maayos na po yan. And within that center, ang pinaplano din ho namin dyan ay magkaroon ng teen center. Meron ho tayong bahay pag-asa, pero yung mga bahay pag-asa ay ito po yung sa mga children na yung mga children with cases of against the law. Iba po yun eh. No? Iba po yan. Ito naman po tayo dito. We want to put up a parang daycare, parang hindi lang daycare, iba yung daycare center. Daycare center are for more of educational po yan. No? So part ng Women's Center na yan ay gusto namin naligay dyan pati yung teen center na tinatawag plus a children's center caring for these children. At yung programs na nandito sa ating pong ordinansa, na programs within this, ay doon na rin po natin ma-implement itong mga programs na to. No? Gawin na yung OSAEC and si SAEM are two different things po. Sa title, para pong napag-merge siya. Opo. Yung online sexual abuse and exploitation materials. Request, original request, as per Memorandum Circular Number 2024-140, dated September 24, 2024, is Model Ordinance in addressing online sexual abuse or exploitation of children, the OSAIC, and child sexual abuse or exploitation material cases. Kaya pinag-isa ka lang namin. Unless very clear na dapat siyang mahiwalay, pero kung mga provisions nung CSAM is almost the same as OSAIC, ay para ma-simplify natin, kaya pinagsama na lang siya. Be subject to a possible passage on second reading on the plenary, and kapag may pasa po ay saka dada ng third reading. So as I've stated before, this public hearing is now adjourned. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo.